malipayon ko tungod kay iya kita karon na kita gyapon. Amen. Kung kayo na next Sunday magkita gyapon ta kung dili pa magbalik ang Ginoo. Paray kita sa pagtuon sa itong topic karon nga buntag, the glorious reunion of all Christians. Usa ka gathering nga ginapaabot nato all Christians, no? Sa tibuok kalibutan. Kung may mga gathering sa itong mga family, excited kita na makita atong mga paryente. Labaw na gid siguro sa mga Kristohanon, no? Gathering sa mga anak sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Mao kini ang atong pagatunan karon ug ato kining humanon karon nga buntag. Kita nga mga Pinoy, ilado kita sa kining ginatawag nga hospitality. Maabi-abihon sa mga bisita, mangutang para nalay pa kaon, ipagawasan gwapo kay nga mga habol nga baho pag alcohol core nga ang atong mga anak nagmantinir o bisik ya kung na bisita ihatag yun ang pinaka the best. Okay, mao ka nakita nga mga Pinoy, ilado sa kita sa kining ginatawag nga close kita sa atong family. Sa uban nga mga nasod, kung may edad kag 60, ginabutang na nila or kung dili na kagid makakaya sa imong kaugalingon, ginabutang ka na sa asa gani. Home for the aged, no? Sa tagong nana niya na, no? Tuoy kay nga mga tigulang, no? Tungod kay busy kayo, wala na makatiman. Pero kita nga Panginoon, as long na buhi pa na siya, timanon ginato, no? Ugali kung mahimo ang atong mga anak, di na lang sila, doon sa tuwa. Di na nagtungod kay kung may mawala sa ato ang family, ngawon gyud ta. No? Mao kana siya ang quality nga naa sa Pinoy. Kung nay mawala, kung nay maghila, kung nay mamatay, grabe kita ka hila, kung ngawon gyud ta. Ang mga insect ingon nila kung nay mamatay sila, magsuhol sila ng hila. Tinod ba no? Mga insect mamatyan sila. Magsuhol sila o humila. Sila kay bayan, no? Ma-apply na. Nagisulti kayo na, kung tungod kay kining nga mga Kristohanon sa Thessalonians, grabe ang ilang nagugma sa matag usa. O kanasay kita nga siya Paul sa bihang naa sila kining dapit. I-explain Paul, may tungod ang kaluwasan, nadawat nilang kaluwasan. Nag-serve sila sa Ginoo, bibiya sila sa ilang mga kasalanan, bibiya sila sa ilang mga gina-serve na idols. Kung labaw sa tanan atong mabasa, nag-paabot sila sa pagbalik sa Ginoo. Literal kapag pagpaabot. I-give up nila ang tanan nila ng trabaho tungod kay gusto nila na dili nila ma-miss ang pag-abot sa Ginoo. Wala nang iba ng trabaho tungod kay gusto nila nga pag-rapture, pag-abot ni Jesus Christ, naagid sila. Ready gid kanunay. Then, ang katong mga Kristohanon nga nagapaabot nga nangamatay, ingon sila, Paul, unsay mitabo sila. Mamiss nila, dili na mo sila makauban sa kining reunion, kining gathering, kining rapture. Unsang may tabo sila, human sila mamatay. Unsang may tabo sila nga lawas kung mamatay sila. O binhig, explain ni Paul, na kining mga Kristohanon nga mamatay, daw sama lang sila nga natulog. Okay? Ang word niya sleep. Wala si Paul nagamit din og death. Dahil ang gigamit ni Paul din is sleep. Kung pasabot ang usa ka Kristohanon nga mamatay, sama lang siya sa natulog. Kung i-explain din ni Paul unsa ang rason tungod kay kini nga tawo nga Kristohanon nga namatay o mamatay,
banhawon sa Ginoo. Okay? Dili siya magpabilin nga naa dinha sa lubnganan. Ang word nga sleep nga gigamit ni Paul dinhi is a temporary pause, and that is a fitting term for Christians. Okay? Gani ingon ni Paul, human sa kamatayon ang spirit, ang atong espiritu naa sa Ginoo. Immediately pagkapatay nato. Ang tao nga walay Kristo pagkamatay niya dito sa pag-antos ang iyang padulngan. Ingon ni Paul, absent from the body, present with the Lord. Human sa kamatayon, wala ni kalag na nagalatagaw, wala ni kalag na nagalakaw din sa kalibutan. Hebrews 9:27, it is appointed to man once to die, and after this, the judgment. The judgment. Wala na prayer for 40 days sa kini nga patay. Wala na chance. Human sa kamatayon, mao na ang hukom. Now dinhi sa chapter 4 gi-explain ni Paul about rapture. Wala dili kini siya theological nga pagsulat ni Paul, unlike sa Romans. Kini siya usa kini ka comforting nga letter ni Paul sa mga Kristohanon. Tungod kay nagakasubo sila sa mga Kristohanon nga nangamatay, nga dili sila maka-appeal sa kini ginatawag nga gathering, glorious gathering or union sa mga Kristohanon. O ang gigamit niya dinhi, wala kita mabasa dinhi nga rapture, ang word nga rapture. Ang gigamit niya dinhi in verse 17, shall be caught up together. Okay? Shall be caught up together. Dini nato ginakuha ang concept sa rapture. Now, ito na tulo ka teaching sa rapture. Pre, mid, and post. Okay? Kita sa pre. Nga ang rapture may tabo before sa 7 years Great Tribulation. Ang mid-trib, nagatuo nga ang rapture may tabo between 7 years. Okay? Sa 7 years, adunay 3.5 na peace, kalinaw, human sa rapture. After niya na 3.5 years, ibubo sa Ginoo ang iyang judgment, no? Ang iyang kapungot dinhi sa kalibutan. Dahil ang ba nagtuo nga ang rapture may mahitabo human sa kining 7 years post. Dalo kay na istorya nga SDA o nagatuo siya nga ang rapture human sa tribulation. Mao ka na ginatawag nga paglahutay, no? Ang malahutay muluwas. Wow, mag-antos ka, no? Hindi ka magpatatak og 666, dili ka kapalit. Ginugdaray, ginutlunay og ulo. Gusto ka ma-appeal niya na ang 7 years. Okay? Dili gyud, no? Ang Ginoo dili allow niya na. Last Sunday, natuna na to. Tuna na to karon nga buntag pangmanon gyud na to. 3 things about rapture. Last Sunday natuna na to, the pillar of the rapture, the foundation. Kung naakita ini, kung nagatuo kita niini, madala kita sa rapture. Una is the death of Christ in verse 14. For if we believe that Jesus died, o kini siya yun ang foundation. Paano nga madala ka sa rapture? Dili pagpamember sa church, dili good works. Ang kamatayon ni Jesus Christ, enough ka to. Pagtubos ka nato sa atong mga sala. Tungod sa dugo ni Jesus Christ, nahimo kita nga righteous, tubangon sa Ginoo. Tungod sa dugo ni Jesus Christ, someday, pagatigumon kita. Tanan ng mga tao nga natabunan sa dugo ni Jesus Christ, sa tanan tao nga nagtuo sa kamatayon ni Jesus Christ, ang kamatayon ni Jesus Christ, enough ka to, nga makaluwas ka na to, tigumon kita sa Ginoo, mao ka na sa ginatawag nga rapture. Kuhaon kita dinhi, kung adunay reunion, grand reunion dito sa langit. Wow, usa ka na siya nga event. Grabe, no? Grand reunion. Ikaduha nga pillar of the rapture is the resurrection of Christ in verse 14 yapon. For if we believe that Jesus died and rose again.
Wala na kita nagatuo nga si Jesus Christ namatay, kundi nagatuo kita, kung nagatuo kita nga si Jesus Christ nabanhaw, dito parang daan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, naapil na kita dito sa pagkabanhaw. Si Jesus Christ nabanhaw, o kita, kung mamatay kita, di na kita mo yung simba ko. Simba ko, talayo. Kung mamatay kita, before or sa dili pa mag-rapture, makinig siya, pagkabanhawon kita sa Ginoo. Pagkabanhawon kita sa Ginoo, makaapil kita ni gathering. Ug mao kini siya ang ikabalak-an sa mga Kristiyano sa Thessalonians Paul, makaapil ba ni mga patay sa kini nga grand reunion sa langit? Ug mato kita karon sa ikaduha, no? Nga topic may tungod sa rapture. The participants of the rapture. Kinsa man ang mga makaapil niini. In verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we that are alive, that are left unto the coming of the Lord, shall in no wise precede them that are fallen asleep. Okay? Duha lang ka sa klaseng na tao dinhi ang makaapil sa rapture. The people who are alive, that we are, ingon ni Paul din that we that are alive, makaapil. Okay? Pero dili tanang buhi makaapil sa rapture. Kinsa naman ang nakaapil? Katong naay foundation, katong pillar, katong tao nga nagtuo si Jesus Christ nga namatay, si Jesus Christ na banhaw, kung bibalik dito sa langit, makaapil kato siya sa rapture. Ikaduha, the people who are dead, that are fallen asleep. Huwag kasabot, mao kini siya. Ingon na mga Kristohanon, Paul, unsay may tabo sa mga patay, dili sila maapil sa rapture. Wow, kaluoy nila. Kami lang ang mga buhi. Kini nga mga Kristohanon, grabe din ang ilang expectation bitaw nga si Jesus Christ mubalik gyud sa time gyud nila. So yung i-explain ni Paul, okay, mao kini siyang may tabo. Pagkakuhaon kita, maabot ang time nga pagkakuhaon kita sa Ginoo, ang mga buhi o ang mga patay. Okay? Now, gigamit ni Paul din ang personal pronoun we. But pasabot, si Paul nagsulti siya sa mga Kristohanon nga ang pagbalik sa Ginoo, ang rapture, pwede may tabo karon. Pwede may tabo sa pagsulat ni Paul. Ang word diya nga we. Ng Paul, kita nga buhi. Nag-refer kini siya sa mga buhi nga mga tao nga mahitabo kini siya samtang buhi pakita. Wala siya nagamit og day, no? Kundi we. Nag-expect si Paul, kauban sa mga Kristohanon, nga ang pagbalik sa Ginoo, ang rapture, may tabo sa time nila. Naulahi ko sa pinyang gisulat ni Paul din sa 1 Corinthians 6:14. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by His own power. But si Paul, mo kini siya. Nasa yung una na ang rapture, pwede mahitabo samtang buhay pa siya, o pwede sa ngay tabo na patay na siya. Okay? Anticipation and expectation. Mao kini siya dapat kita nga mga Kristohanon, ang church, the church must live with expectation and anticipation. Ang pangutana karon, asa ka gusto nga maguban? Asa ka nga bash sa mga buhi or sa mga patay? Nabasa yung una karon nga ang rapture may tabo kung buhi pa kita. Nindot siguro no kung ang rapture may tabo nga buhi pa kita. Ang problema diya, kung during sa rapture, dili kita madala. No? Mao na siya gid ang pinakakulba. Mao kana siya ang challenge kanato karon, susihon nato ang atong pagtuo kung naa kita sa tinud-anay nga pagtuo. Kay basi ka na ito nga pagtutahaman ng sono na aming kita nga luwas na kita pero in reality sa itong heart, wow, dili day tinuod kita nga luwas.
ug mabilin kita sa kining ginatawag nga rapture. Nabalik kita sa itong verse, ingon ni Paul din that are left unto the coming of the Lord shall in no wise precede them that are fallen asleep. Ang word ring of precede, ang buot pasabot ini is advantage. Ingon ni Paul din kung sa buot pasabot ni Paul sa din ingon siya nini, that we who are alive and remain until the coming of the Lord shall not precede. Buot pasabot gain and advantage over. Buot pasabot nga kita nga mga buhi, dili kini si advantage kanato. Nga maingon kita nga basig maingon kita nga buhi pa kita no. Nga nakita ay advantage sa mga patay. Nga during sa rapture, advantage ang mga buhi kung mag-abot ang rapture. Ingon ni Paul no, wala advantage sa tuwa nga buhi kontra sa patay. Ug mamaato kini nga balaan karon na mo kini siya. The people who are alive on the earth when Jesus comes are not going to have any advantage over the ones who have died. Masayahay pa ang mga patay karon nga Kristuhan ng kontra sa tuwa. Kisa yahay ang mga Kristuhan nga patay karon kung kita nga mga buhi. Ang mga patay ng mga Kristuhan wala na sila sa himaya sa Ginoo. Wala na kasakit, wala na problema. Kita karon, unsa nga itong ginatubag? Sakit, trials, away. Wow, gusto ito magkinabuhi niya na. Diba? Gawas. Kung magkinabuhi kita, no? Magkinabuhi kita, ang atong desire karon. Maong kalikutan nun, nga kalipay. So, walay advantage sa buhi o patay. Tungod kay both makauban sa rapture, makauban ini nga gathering, patay man or buhi, sa tanan nga nagtuo kang Jesus Christ nga namatay ug nabanhaw nga makauban nato dito sa langit. Dili nila ma-miss ang rapture. So gisulat niya po Paul, okay, kini mga patay nga mga Kristiyanon, kini mga loved ones ninyo nga namatay dinha kang Jesus Christ, maka-appeal sila sa kini nga rapture. Dili nila ma-miss kining rapture. Buhi man or patay. And the third, the sequence of the rapture. Ang order. Now, din sa verse 16, ato kini nga mabasa karon. Unsa ang order? Diba, kung may program, maagi ginatawag nga, mo kini siya ang atong order karon sa atong mga program. Nakita ginasunod nga pasunod nga program daw. Sa rapture, unsa ang una nga may tabo? Kinsa ang una nga makaadto sa langit? Kinsa ang una nga makadungog? Kinsa ang una unsa ang may tabo sa atoa? Now, isa-isahong ginato dito sa verse 16. Okay? Dito sa verse 16. Una, nga praise din nga mabasa nato sa verse 16 is, for the Lord Himself. Okay? For the Lord Himself. The Lord Himself, mao ang mukanaog. Walay representative. Dili ang mga angel. Okay? Walay substitute. Ang Ginoo, si Jesus Christ, mao'y mong kanaog, no? He is coming for His bride, ang church kita. Sama kita sa usa gikasan. Okay? Ang bride, no, babae na siya. Kasagaran sa Pinoy, kung kaslon, ang babae na dili, no? O ba? Kung yung lalaki, coming dahil, no? O ba na siya? O ba, di ba? Okay? So, Jesus Christ, coming siya aron sa pagkuha sa bride. Ug dalon niya dito sa iyang himaya. Mao kini siya ang may tabo. Usahay ko mag-invite ito mga speaker sa kasagaran kini si Congressman
Anthony sa kini sa lagi hindi kini si Juan Florindo. Okay, kung nila kung invite ko na siya o may mong speaker na siya ginapadala nga representative kaya ngun nila dito siya kabalo ay ginapadala mo ang iyang mga maybe secretary o mga nasaya nga nagapalikod. Pero mo kini siya sa rapture, wala ipadalang Ginoo nga representative nga magkuha sa tuwa. Siya yun ang magkuha sa iyang mga linuwas. Okay? For the Lord Himself, not angel, dili substitute, kundi ang iyang kaugalingon, He is coming sa pagkuha sa iyang bride. He is the bridegroom coming to take His bride. Wow! Kita ang bride ni Jesus Christ, ang church, waon kita niya daw. Contrast kini siya. Daw basalo din sa Mark chapter 13 sa tuang responsive reading gina. In Mark chapter 13, 26 to 27, and then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory, and then He will send forth the angels, and will gather together His elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of heaven. The Lord Himself, manaog, pagkuha ka nato. Second, din sa makita nato sa verse 16, shall descend from heaven. Okay? Shall descend from heaven. Why? Tungod kay dito siya nagpuyo. Manaog siya gikan sa langit. In Hebrews chapter 1, si Jesus Christ naglingkod siya sa right hand sa iyang amahan, di ba? He is seated on the right hand of God. Nag-intercede sa atong sala, nag-function as a high priest. Kung kanyang function ni Jesus Christ dito sa langit, no? Nag-function siya as a high priest. Kuwaon niya ang iyang mga kaanakan. Then, pagkahuman, not only for the Lord Himself, He shall descend from heaven with a shout. Okay? With a shout. Ang wording of shout, it is a word of command. It is a military term. Kitang tanan siguro sa high school, college, nakagi kita o CFT, no? Nga isa lang isulti sa commandant o sa itong leader, tindog na yun. Okay? Tungod kay dili kita gusto nga panisan. Linya na yun. No? Di na sa imuha nga posisyon. Dili na ko malikalimutan ang akong classmate. Ingon siya, ingon ang komandant tungod kay kimintan gipasinggit man, diba? Talupad. Talupad. Ano na siya? Ingon ang komandant. Iprolong. Bungkag ito ang mga provision, no? Tungod sa katuluba sa ganyan. Okay, dali mo mamalik ka. Apa ko ni mong dukan, no? It is a military command. With a shout. Okay? With a shout. Pagkahuman ini, ingon pa ni Luther, yang i-translate ini siya, it means stand up. A call to the church to stand up. The church has been in repose. The bodies of the saints have been in the graves. Pagsinggit ni Jesus Christ, tanan ng mga Kristohanon, tanan nga nagadawat ng Jesus Christ nga naa sa lugnanan, mamangon kini siya. Nakulba ka, no? Ang mga na-decompose nga lawas, ang mga nahimong kaabog ng mga lawas, mabalik nga mapurmaw tao o lawas. Pagkahumanin ni ang resulta, mag-meet sila sa iyang espiritu, ang resulta, incorruptible body. Mao ka na siya dito, magdungan denta sa langit. Nung basa natin John chapter 5 verse 25, mao kini siya usa ka prophecy kini siya John.
5:25. Truly, truly, I say to you, an hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God. Okay? In John 5:25, when the dead, dili kini dead nga nag-refer sa mga dili Kristohanon, shall hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. Kinsa ra makadungog atong mga Kristohanon? During sa rapture, sa diyan mikanaog ang anak sa Ginoo mao si Jesus Christ with a shout. I don't know kung unsa kang klase nga shout. Basta ang pag-uman ng scholars nagasulti nini, it is a military term. Ang church mubangon. Ang mga lawas nga nangalata na nahimo ng abog mapulma ug balik ug maglinya tubangan sa Ginoo with his or her spirit. Wow, kana siya ang may tabo. Not only with a shout, but in verse 16 tayo with the voice of the archangel. Archangel. First, second dimension din sa New Testament ang word ng archangel. In Jude chapter 9, nag-refer kini siya. In Jude 9, nag-refer kini siya kang Michael. Okay? Kang Michael, the archangel. Maybe kini nga archangel with the Son of God, si Michael kini siya. No? With the voice of the archangel. Now mga Hudiyo, nasa like tradition, no? Adun sila 7 archangels. Nagato sila nga, adun sila 7 archangels. O ang mga archangels, ang ending sila ng pangalan El, no? Which is the term for God in Hebrew. Okay? Ang word nga El, nag-refer kini siya sa Ginoo, sa Hebrew word. O wala kita kabalo, no? Si Gabriel, Michael, o sa pang mga pangalan ng sobra, El ang sumpay, Ariel, o sa pang mga pangalan nga El, mga angel sa mga Hudiyo, no? Promote kini siya. With the Son of God, kining archangel kauban sa iya. Magkauban sa iya ha. Jesus comes down and makes this command for resurrection. Michael is there as well with the Lord's command. With the angels kauban sa ilaha. With the voice of the archangel and with the trump of God. Now, trumpet sa New Testament o sa mga Hudiyo, significant kini sila. Okay? Ang trumpet. Ang trumpet are all over the Bible. Makita kini ito, adunay meaning. Okay? Adunay kini siya meaning. O binhi, gigamit kini siya sa rapture. The trump of God and the dead in Christ shall rise. And 1 Corinthians 15:52, gigamit sa kana niya. No? Ang trumpet, gigamit kini sa Israel sa nagakalahi nga mga butang. They were used for festivals, trumpet, celebrations, judgment, kadaugan, no? Ginagamit nila sa kininila. In Exodus 19:16 to 19, na kinumdum mo sa diyang si Moses, iyang gigather ang mga Israelites, kung sa iyang gigamit sa pagtigom para sa pagtagbo sa Ginoo. Trumpet kay ang iyang gigamit. Okay? Usa ka sign nga tanan nga mga Hudiyo manggawas tungod kay ang Ginoo makigmit sa ilaha, makikita sila, makikistorya sa ilaha nga leader. Okay? Then in Zephaniah 1:16 and Zechariah 9:14, the trumpet was used as a signal of the Lord's coming to rescue His people and from wicked oppression. But pasabot ang trumpet ni gigamit for deliverance. Kung nagatuo ko, uban ng mga scholars nagatuo, nga kini nga trumpet during sa rapture, tawag kini siya para sa pagtigom sa mga anak sa Ginoo. Pagkadungog, pagtingog sa trumpet, tanan nga mga anak sa Ginoo nga nangang mamatay, mubangon, then mag-meet sa Ginoo. Triumph, no?
Then ang mga pagkaman din ang may tabo. And the dead in Christ shall rise first. Kinsa ang mo makadungog una? Ang mga patay. Ang mga patay, una nga makadungog sa kini nga trumpeta. Patay nga na anak sa Ginoo, makadungog sila sa trumpet o mamangon sila makigmit sa Ginoo. Wow. Nindot kayo. Buto sa buto mao kini siya. Kining mga matay, kining mga loved ones nato nga nangamatay, they are not second class citizen. Hindi ka advantage ka kay wala kang nangamatay, no? Kining nga mga patay during sa rapture, sila unang nga makadungog, sila unang mubangon. Sila una nga makadungog sa trumpet. If you are ever in Christ, you are always in Christ, whether you are alive or dead. Patay man or buhi, nabilong kita sa Ginoo, nabilong kita kang Jesus Christ. In Romans chapter 8, that neither death, nor life, nor anything else shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Then, dili makaseparate ka kang Jesus Christ. You live in Christ. You die in Christ. You are dead in Christ. You stay in Christ. Then, you will live again in Christ. Mao ka na siyang advantage kung naa kang Jesus Christ. The dead Christian rise first. Mao ka na siyang atong comforting word sa mga tao nga nalabot, mga nangamatay, ng mga kaigsunan nato. Kinsa na diri ang namatyan na? Kitang tanan, I know nga ng mga nanay ng mga nangamatay sa tuwa. Kung dili sa yon, okay? Dili sa yon nga mamatyan. Kung mao kini siya ang naka-comfort kanato. Nga kini di ay tao nga namatay sa Kristohanon, pagkabanhawon sa Ginoo someday. During sa rapture, during sa grand reunion, makauban nato sila dito sa lalo. Then in verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Human ka mga patay, ibangon, okay? Una sila nga mabangon. Una sila nga nakadungog sa trumpet. Pagkahuman sa diyang mga Kristohanon nga nakadungog, mabangon sila. Unya, meet sila sa ilang spirit. Ang resulta, incorruptible body. Pagkahuman, kita na yung mga buhay kung sa'yo may tabo sa tuwa. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Dito na kita magkita sa clouds. Now, ang word na clouds, kung tanan na ito, usa sa kinisya ka significant tungod kay ang clouds, kadiyan si Moses nakikita sa Ginoo adunay clouds, no? Punta sa bot ang word ini is kining glory sa Ginoo. Glory sa Ginoo, no? Nga dinhi nato kita and we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, no? In Philippians 3:21 makita nato din nga si Paul i-change ang atong lawas into ang atong lawas sa dili na dunod. Unsay purpose? Together with them. Pasabot dito sa langit, tanan nga mga Kristohanon patay buhi magkita dito during sa rapture for 7 years. Then ang 7 years din sa kalibutan mawala ka na siya ang unsaman tribulation, 7 years nagaantos. Dito sa langit adunay festa, dito sa langit adunay fellowship, dito sa langit adunay grand reunion, dinhi sa langit dinhi sa yuta adunay unsaman kasakit. Adunay paglutos sa mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo nga wala ni dawat ug wala ni tuo kang Jesus Christ, mabilin sila sa rapture, makasulod sila dito sa 7 years. Then dinhanan tayo sa kini ginatawag nga ginugdanay.
Dili ka patatak sa number, sa beast. Dili ka kapalit. Kapiliun ka, tatak, or putlan ka o ulo. Grabe no? Mao ka na siya ang may tabo sa langit. Clouds associated with divine appearances, no? When God came down to Sinai in Exodus chapter 19, adunay clouds. When God came into the tabernacle, it was filled with a cloud. When He came into the temple, it was filled with a cloud. Mao kini siya ang word sa Ginoo. Then, to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Dito na kita mawala o di na kita mawala sa iya. Forever. Mao kini siya ang ato mao kini siya ang may tabo sa ato. Mao kini siya ang sequence sa rapture. Higala. Ang pangutana kanato karon yung untag, are you sure nga madala ka sa rapture? Kung ang pagbalik ni Jesus Christ hapit na, mao kini siya ang rapture hapit na usab. Pinaka hapit na gid. Ang pangutana, kung mag-rapture ka ron, siguro na ikaw nga madala ikaw. Now, kung dalaw ito ang 70 weeks of Daniel, kung makita kini ninyo, no, sa prophecy o sa uban nga pagtuon, mga scholar na nagtuon ini, before Christ, 786 to 539 BC, before Christ, di ba si Artaxerxes, nagsubo siya na i-rebuild ang wall. Okay? Then, 69 weeks times 7 years equals to 480 years. 69 weeks after AD 30, Messiah's death. Okay? Di na namatay si Jesus Christ. Now, niya kita karon sa church age. Okay? Nabilong kita sa church age. Kung ito na ito ang 7 dispensational plan sa Ginoo. Okay? From innocence to promise to law. Okay? Na nakita karon sa 6, no? Tungod kay ang 7 mo man ang millennial kingdom sa ni Jesus Christ. Nabilong na kita sa church age. Human ini, okay? Diyan na ang rapture. Okay? Wala pa din ang pag-abot ni Jesus Christ, wala pang second coming. Pagkahuman niya na rapture, dito kita sa langit, din sa kalibutan, adunay 7 years great tribulation. Or sa Daniel, gisulat niya 70 week. So kana siya masabtan kang paano ka na gikwenta, no? Sa nga mga nagtuon ini. Okay? Di na magpakita si Antichrist. I-explain niya anong nitabo kani, adunay 3.5 years nikalinaw dinhi sa yuta. Then after niya na mao na ang inugdanay, no? Grabe ang kasakit na niya na. Then paghuman niya na after 7 years, diya na ang pag-abot ni Jesus Christ. Mupatong gid siya sa Mount, ang iyang bukid gani, Mount Olive. Okay? Sa Jerusalem dito ang iyang palasyo. Mabot siya. Then, ang pangutana, kung sa'yo may tabo sa mga kalag na nag-reject ni Jesus Christ, ngayon Ginoo, manluluwas. Pagkauman niya ng second coming na ang 1,000 years millennium kingdom sa Ginoo. Last revolt. Tungod kay si Satan, ang mga tao nga wala natatakan. Okay? Ang mga tao nga wala natatakan og 666 sa 7 years. Makasunod sa millennial kingdom, ano na pa sila yung sinful nature. Okay, makasasala pa sila. Kita, wala na. Kaya naman, na-change naman incorruptible body. Buhay o patay, dili na kita makasala. Pero ang tao nga nakasulod
naapil sila sa 7 years, nga wala sila nagpatatak sa number sa beast, makasulod sila sa millennial kingdom for 1,000 years. Ang problema, napos sila ay sinful nature. Mag-produce pa, magdaghan ang mga tao. Then, eternity, during sa millennial kingdom sa Ginoo, si Satan ihagong siya sa bottomless pit. Okay? For 1,000 years. Before mag-end ang 1,000 years, si Satan buhian. Mao ka na siyang hinungdan nga pagbuhi siya, makatintal pa siya. Kinsay ang matintal katong mga tao nga naay sinful nature. Matigop yan, daghan kayo. Mao niya ang uban ng mga nation, uban ng mga tao mag-rebelde o pakik-away sa pagdumala ni Jesus Christ. Pagkahuman ini, si Antichrist, si Lucifer, ang tanan nga nag-reject ng Jesus Christ, ang hell, itambog dito sa lake of fire. Mao kana siya ang final nga pilianan sa mga tao nga nag-reject kang Jesus Christ, nga wala nakadawat siya, dili tinud-anay nga pagtuo. Ang tanan nga natatakan sa 666, wala na chance, wala na kaluwasan. Dito ang ilang lugar, dito na sa lake of fire. Nagiandam sa Ginoo para kang Lucifer o para sa iyang false prophet. Now, 70 weeks of Daniel. In Daniel chapter 9, 20-27, kaya nababasa na to. Ang 100 to 69 weeks already fulfilled. Okay, natapos na. Ang 69th week, Messiah died. Ang 70th week, unfulfilled, terrible, and dreadful week. Wow, wala pa kini siya matuman. Ginatawag kini 7 years Great Tribulation period. O ginatawag usap kini siya the time of Jacob's trouble. Mao kana siya ang 7 years. Now, what do you mean by week? Week, in Hebrew word, Shavua. Wala siya, means 7. 7 years in Genesis 29:27. Ang 70 weeks times 7 years equals to 490. Ang 69 weeks times 7 years, 483 years. Then ang 70 week, 1 week times 7 times 7 years. Tawagan na siyang 7 years Great Tribulation period. Tawagan na siyang may tabo kung dili kita madala sa rapture. Ika lang, okay ni siyang challenge ka na ito. Nga dili kini siya hagdog na butang. Sa una kung maminaw kami, kang pastor agad, no? May naging siya ini nga prophecy. Wala pa to siya na Korean. Sa una, nga high school kami. Kung maminaw ka, mapulba kayo, no? Usa kag kanang mga food na to sa pagkaon. Wala ka man na siya sa una, di ba? Diba? Pagkawas ana, explain ka na siya nga kining tulong dapin muna ka na siya ang 666 muna kini siya madug na magpalit kinanay 666 ato pagkaon no mga numbers labi na karon no tanan yung mga butang cellphone anay mga chips biochips o ang butang lang mo kini siya gina-prepare ka na siya gagamiton ka na siya ni Satan kini mga technology na to karon gamiton ka na siya ni Satan someday. O higala asa kita mauban asa ikaw gusto nga maguban. Then in verse 18 ingon ni Paul comfort one another. I-comfort ang uban ng mga tao sa kini nga mga utang. Kining 7 years, dili kini kadlukan. Kung ikaw tinud-anay kang Kristohanon, tinuod ang imong pagtuo, dili ikaw madlok gumadala ni. Siguro mo gid ikaw, atong pautanon kang nga siguro na bugid ikaw nga anak sa Ginoo. Tinud-anay na bigid ang imong pagtuo, pagdawat kang Jesus Christ. Kaya kung napay pagduha-duha sa imong kasing-kasing, siguro ang kanaigala, samtang dili pa ulahi ang tanan. Kaya pasing pabiling ikaw sa rapture. Kung pakasunod ka din sa 7 years. Pasing pakasunod ikaw
Sige.